palamura na bakla pa. Palamura na bakla pa. Palamura na bakla pa. Pero hindi tinubos ng dugo ng Panginoon Kristo. Ipamamagitan ba yun ng Panginoon Kristo? Hindi po. Hindi po. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sisimulan natin ang ating episode sa pagbasa ng isang talata sa Biblia, Galacia 1:8. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Klarong-klaro sa talatang ito, dapat pong itakwil yung ibang ebanghelyo doon sa itinuro ng ating mga apostol, yung mga apostol ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, sa ating episode, sasagutin muna natin ang tanong, para kay sino ba namatay ang ating Panginoong Kristo? Dito po iikot yung ating diskusyon sa ating episode ngayon, Sige, kasi itong term na ginagamit, na na-acquire po doon sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay tinatawag nating redemption. Yan po ang ibig sabihin nun. Yung pagtubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Sige, para masagot ang tanong, babasahin natin sa Biblia. Sa 2 Korintos 5:15, ganito pong ating mababasa. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Ang ating Panginoong Kristo namatay po dahil sa lahat. Sa unang Timoteo 2:6, ganito naman yung ating mababasa. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. Klarong-klaro po dito mga kababayan, ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili bilang pantubos sa lahat ng tao ayon po dito sa talatang ito. Kaya ang Panginoong Kristo ng Biblia ay namatay para sa lahat ng tao. Ulitin ko po, para sa lahat ng tao namatay ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, ito naman. Ano naman ba ang aral ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol po sa pagkamatay ni Kristo sa krus? Para sa mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, para sa lahat ba namatay ang ating Panginoong Kristo na nabasa na natin sa Biblia kanina? Babasahin po natin ang aklat na Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo Church of Christ na isinulat ni Eranio Manalo. Babasahin natin yung opisyal nilang aral. Sa page 10 to 11, ito po ang katanungan. Why is membership in the Church of Christ necessary for a person to be able to perform worthy and acceptable services to God? Answer, because it is the Church of Christ which has been purchased with Christ's blood. At nag-quote sila, Acts 20:28 ng Lamsa Translation, mga kapatid. Katunayan, kahit nga sa mga programa nila, ay yun din ang kanilang dinidiin. Ito, panoorin ninyo, mga kapatid.
nakasulat sa Biblia. Ang sinasabi ng iba ganito, hindi ba nang mamatay ang ating Panginoon Kristo sa krus, nakinabang ang buong sanglibutan, kaya sila raw sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang kamatayan, kaya sila raw nasaklaw sa katubusang dulot ng dugo ng Panginoon Kristo. Ayan ang sarili nilang opinion, kapatid na Michael. Bakit? Sa Biblia ba ipinakikilala kung sino ang nakinabang sa dugo ng ating Panginoon Kristo? Ipinakilala. Pakinggan natin dito po sa Gawa 20:28. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, nakasulat po, ang buong kawan. Alin po ba ang kawan? O sa Ingles ay flock or fold. Ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya hindi buong sanlibutan ang nakinabang, kapatid na Michael, mga mahal na taga-subaybay, kundi ang iglesia ni Kristo ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So it is very important to be a member of the church because the church, which is the Church of Christ, is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Napanood niyo po si Michael Sandoval at Bobby Fernandez at ayon po sa kanila mga kapatid, Iglesia ni Kristo lang ang tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo at hindi daw lahat ng tao. Pati nga bakla at palamura hindi raw kasama sa tinubos ni Kristo sa krus. Ito, pakinggan ninyo yung kanilang pahayag, Palamura na bakla pa. Palamura na bakla pa. Palamura na bakla pa. Pero hindi tinubos ng dugo ng Panginoon Kristo. Ipamamagitan ba yun ng Panginoon Kristo? Hindi po. Hindi po. Yan mga kapatid ayon sa kanila. Iglesia ni Kristo lang daw ang tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo at hindi daw lahat. At pati yung bakla at palamura hindi daw kasali. Nako, titingnan natin ngayon kung tama ba ang mga pahayag na ito, mga kababayan. So, alam naman natin yung kanilang ginamit na talata sa Biblia, yung kanilang batayan, yung Acts 20:28, yung Lamsa Translation. At kung napanood nyo po kanina, yung ginawa po ni Bobby Fernandez at Michael Sandoval ay binasa at i-translate sa Tagalog. Sige, babasahin natin Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. At yan ang kanilang binasa. Dinidiin talaga yung Church of Christ, kasi sila lang daw, sabi nila, yung kanilang conclusion kagad, sila lang daw ang pinili ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, tignan ninyo base kasi sa talata, wala naman pong salitang only, Church of Christ only. Walang ganun po, mga kababayan. Ang talatang ito ay nagsasabing Church of Christ which He has purchased with His blood, at hindi po Church of Christ only which He has purchased with His blood. Parang ganito, mga kapatid, halimbawa, sasabihin ko, yung mga asul na hinurmahan niya na para maging bilog. Ayan. So, nakikita nyo sa screen, yun yung mga asul na yan, na para maging bilog na holen. Ngayon, mga asul lang ba ang hinurmahan niya na parang maging bilog na holen? Nako, hindi po ganun yun. Kasi marami pa pong mga holen na iba po yung kulay. Hindi naman kasi mga asul lang ang hinurmahan niya na parang bilog na holen. Nako paano ngayon yan O kaya, tandaan natin, ganun din po doon sa statement na Church of Christ which He has purchased with His blood. Hindi po ibig sabihin na sila lang yung itinubos ng ating Panginoong Kristo. Hindi po sinabi ng talata. Yung talata, nagsasabi lang na yung Church of Christ, isa yon sa mga tinubos ng ating Panginoong Kristo. Diyan pala kasi, mali na po yung kanilang katwiran, mga kababayan. Ngayon, katunayan, basahin po natin itong nasa Hebreo 2:9. Ganito po ang ating mababasa. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sa mga tuwid ay si Jesus.
na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Klarong-klaro mga kababayan, yung kamatayan po ni Kristo dahil sa bawat tao. Klarong-klaro. Kung sa isa pang salin, yung magandang balita Biblia, para sa lahat. Ayun, para sa lahat pala. Ngayon, alam nyo ba mga kapatid, itong talatang ito ng Biblia, binasa ni Ramil Parba. Pero mukhang kukontra ka ata sa inyong turo. Ito, pakinggan ninyo mga kapatid si Ramil Parba. Basahin natin, Hebreo 2:9 hanggang 10 mga kaibigan. Ito po ang ating mababasa. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel sa makatwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao, sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Dito sa paliwanag po ng Biblia, hindi po sarili nating paliwanag, ang sinasabi roong ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, lahat ng bagay na ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yung tao na nagkasala. Ay sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero Ayan kita nyo na, binasa ni Ramil Parba yung talata, Dinidiin pa niya yung bawat tao. Nako, ngayon, nung binasa na ni Ramil Parba ang talatang ito, ano bang palusot niya para makiakma at ipipilipitin para masabing hindi namatay si Kristo para sa bawat tao? Eto, balikan natin siya mga kapatid. Dito sa paliwanag po ng Biblia, hindi po sarili nating paliwanag, ang sinasabi roong ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, lahat ng bagay na ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yung tao na nagkasala. Ay sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero yun ngang terminong bawat tao, meron pang dapat nating liwanagin dyan. Hindi ko mo tao, ipamamagitan ka ng Panginoong Hesukristo. Kailangan kasi, meron kasi proseso Proseso, Hebreo 9:14-15, kailangan matubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At sa Gawa 20:28, ang Iglesia ni Kristo ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung bawat tao na sinasabi rito na ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tao na saklaw ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Tao na saklaw ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Tao na saklaw ng pagtubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Aba, grabe naman yung palusot na yan, Sige. Ayon po sa kanya, ang tinutukoy daw na bawat tao sa Hebreo 2:9 ay ang mga tao na saklaw sa pagtubos ng ating Panginoong Kristo. Grabe ganun ba talaga yung ibig sabihin? Tanong mga kababayan, Iglesia ni Kristo lang ba talaga ang tinubos ni Kristo ng kanyang sariling dugo at hindi po lahat ng tao? Biblia po ang ating tatanungin, Pag sinabi bang lahat, ayon sa Biblia, ano bang ibig sabihin? Ito, babasahin natin Una, basahin natin sa Romans chapter 3 verse 22-24, ganito po ang ating mababasa. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Klarong-klaro po mga kababayan, there is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned. Dahil nga yung lahat ng tao nagkakasala, mga kapatid, at ang sabi dito, and all are justified. Sino ba yung all na tinutukoy?
yung Hudyo at yung Hentil. Kasi nga, there is no difference between Jew and Gentile. Klarong-klaro, mga kapatid, ano? Ibig sabihin ng pagkamatay ni Kristo sa krus, redemption ay nangyari para sa lahat, mga kababayan. And all are justified freely by His grace. Ano? Through the redemption that came by Christ Jesus. Klarong-klaro naman sa talatang ito. Ibig sabihin, ang lahat ng tao na tinutukoy pala ayon sa Biblia ay lahat, Hudyo ka man o Hentil, mga kapatid. Isa pang talata, kung ano ba yung ibig sabihin ng lahat. Ito, ano? Unang Juan 2:2, ganito po ang ating mababasa. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Klarong-klaro po, mga kababayan, buong sanglibutan pala namatay ang ating Panginoon Kristo. Tinubos po niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus, yung dugo na ginamit bilang pantubos po sa ating mga kasalanan para po yun sa lahat ng tao ayon po sa Biblia. Kaya ang lahat ng tao na tinutukoy ayon po sa Biblia ay lahat ng tao sa sanlibutan, mga kapatid. At ito nga ay akma dito po sa aral ng Iglesia Katolika. Ito ay yung doktrina ng Iglesia Katolika sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 605. Ganito po yung mababasa. The Church, following the Apostles, teaches that Christ died for all men without exception. There is not, never has been, and never will be a single human being for whom Christ did not suffer. Klarong-klaro po dito. Ibig sabihin, Jesus Christ died for all men. O, diba? Klarong-klaro yan. Yan talaga yung turo ng tunay na iglesia. Ang aral na ito ng Iglesia Katolika ay siyang aral talaga ng mga apostol. Katunayan, si San Pablo ay ganito yung kanyang pahayag. Sa 2 Korinto 5:14, ganito po ang ating mababasa. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Klarong-klaro po dito, si Kristo namatay para sa lahat, at yan po ang natitiyak ni San Pablo, mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministro ni Felix Manalon, Kaya ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, nakasulat po, ang buong kawan. Alin po ba ang kawan? O sa Ingles ay flock or fold. Ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya hindi buong sanlibutan ang nakinabang, kapatid na Michael, mga mahal na taga-subaybay, kundi ang iglesia ni Kristo ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So it is very important to be a member of the church because the church, which is the Church of Christ, is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. A few moments later. Palamura na bakla pa. Palamura na bakla pa. Palamura na bakla pa. Pero hindi tinubos ng dugo ng Panginoon Kristo. Ipamamagitan ba yun ng Panginoon Kristo? Hindi po. Hindi po. ako, mali-mali, wala yan sa Biblia, yun yung pinagsasasabi. Kaya, busted yan, nako, palpak talaga. Nako, wala talaga ito. Ano ba ang sabi ng Biblia tungkol sa mga ebanghelyo na hindi naman itinuro ng mga apostol? Ayon sa Biblia, dapat na itakwil ito, mga kapatid. Ano masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok at ito ang Factbusters! I am Catholic. I